Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng tagapakinig at lahat ng taga-subaybay nitong mensahe na ito. Mga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 23. Ito ang sinasabi dito sa 20. Sapagkat nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, kayo'y malalaya tungkol sa pagiging matuwid. Yan. Nung sinabi rito, nung alipin pa ng kasalanan. Malaya gumawa ng kasalanan. Pero ngayon nga nakakilala tayo sa Diyos, kay Kristo, huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Dahil kilala natin ang ating Panginoon nga si Kristo. Nga Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pagkilala natin ang Diyos, nananalig tayo kay Kristo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. 21. Ito ang sinabi sa 21. Kaya't ano ngang bunga may roon kayo sa mga bagay na ngayoy ikinakahiya ninyo, sapagkat ang kahihinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Pag lagi tayong gumawa ng kasalanan, ang kahinatnan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ibig sabihin nito. Huwag tayong gumawa ng kasalanan. Dahil pag gumawa tayo ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ibig sabihin nito. Umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya may utos ang Panginoon para tayo ay makaiwas sa kasalanan. Nasa utos. Pag alam natin ang utos ng Diyos, tayo ay makaiwas ng paggawa ng kasalanan. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos nga tayo ay huwag gumawa ng kasalanan. 22. Ito ang sinasabi dito sa 22. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Alipin na tayo ng Panginoon, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Basta, huwag na tayo gumawa ng kasamaan. Kaya
Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi nalulugod ang Diyos. Galit ang Diyos sa mga tao nga mahilig gumawa ng kasalanan. Kaya gumawa tayo ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng kasalanan. Dahil pag laging gumagawa ng kasalanan ay, ang sabi, mamamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. Last verse, 23. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ang Diyos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Basta nananalig ka, tumanggap ka kay Kristo, may buhay ka na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin nito. Pero pag ayaw mo talagang maniwala, lagi kang gumawa ng kasalanan, ay mamamatay ka talaga. Dahil ang Diyos ang may sabi nito. Kaya nga huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Bayad na ang ating mga kasalanan. Lahat ng ginawa natin, binayaran na ni Kristo. Ano ang binayad ni Kristo sa ating kasalanan? Ang kanyang buhay. Ano ang hinugas ng ating kasalanan? Ang kanyang dugo. Kaya, naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo ang ating kaligtasan. Tayo ay mga ligtas na. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang ating pinag-aralan. Kaligtasan. Dahil napaka-importante ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay ka pa. Ngayong buhay pa tayo. Kaya nga, paniwalaan natin ito, na mensahe na ito. Dahil ito ay mahalaga. Pag hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan, kahit saan-saan ka lumapit, kahit sino-sinong pangalan mo ang tatawagan mo. Pero pag kaligtasan ang hanap mo ngayong umagang ito, lumapit kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin? Natapos mo tinanggap ang ating Panginoon. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pag ikaw ay dati masama, ngayon, mabuting tao ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao.
Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabing, buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Tiyak na ang kaligtasan mo dahil nakatawid ka na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Pag nanatili ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman mahilig gumawa ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Dugo ng ating Panginoon, ihinugas ng ating mga kasalanan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Tiyakin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa. Hindi ka papatay. Kaya kailangan sigurado ka sa kaligtasan mo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay ka pa. Hindi ka pagpatay na. Kaya sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya tiyakin natin, ngayong buhay pa tayo, ang ating kaligtasan. Baka hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, ngayon narinig natin itong mensahe na to, tiyakin natin, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Basta lumapit kay Kristo, humingi ng tawad. Kahit anuman kaitim ang ating mga kasalanan, kaya paputiin ng Diyos. Aminin lang natin na tayo nagkakasala. Patatawarin tayo ng Diyos. Hindi niya itinatakwil ang mga lumapit sa Kanya. Pinapatawad ng Diyos ang lahat ng mga nagkakasala. Kaya naparito ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya siya namatay dahil binayaran niya ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Ayan. Kaya nga, pagkaligtasan ang hanap, huwag tumawag ng ibang pangalan. Kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Iyan mga kapatid ang katiyakan sa kaligtasan. Anong gagawin? Pag natapos mabautismuhan, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi nito. Kung mahal natin siya, kung mahal natin ang ating Panginoong Hesukristo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos na tayo ay mapabuti. Pag alam natin yung 10 utos, makaiwas tayo sa paggawa ng masama. Dahil nasa utos ng Diyos na tayo makaiwas sa paggawa ng masama. Kaya nga, ang utos, hindi ito nagpapabanal sa atin. Ang kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Pero bakit tinuturuan tayo ng utos ng Diyos?
para tayo ay mapabuti. Hindi tayo gumagawa ng masama. May utos na binura. Yung nakasulat sa papel. Ano utos yun? Yung pagkatay-katay ng hayop, taon-taon, at iwisik para sa kaligtasan. Hindi na ipagawa yun dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo na ang inugas ng ating makasalanan. Ay, may utos na binura. Pero ang 10 utos nga nakasulat sa 2 tapyas na bato, nananatili ito hanggang ngayon. Yung 10 utos na yan. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan nga sa pang-4 na utos. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ika-7 araw, ang Sabat. Dahil yung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, patay tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ang sabi ng Diyos, sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Bakit? Napagod ang Diyos? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niyang siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang sinabi ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, nilikha niya itong mundo na ito. Lahat, nilikha niya. Anong araw yon? Nung ginawa ito, itong mundo na ito. Yung 6 na araw, anong araw yun? Umpisa, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ginawa itong mundo na ito. Pati tayo, ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Yan ang sabi ng Diyos. Ang ika-7 araw, yung Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pahinga? Matutulog? Hindi tayo matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Tinuturuan tayo sa araw ng Diyos na gusto siyang sambahin. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Makabasa ka ng bagong langit, bagong lupa. Mabasa mo yan. Sa versikulo 22. Sa versikulo 23, makabasa ka ng araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito, ang nakalagay dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Israel o Hodyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka, pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon, hindi ka makapagsamba ron. Dahil ang mga ligtas lamang ang makapasok roon. Yung mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, ayon ang makapagsamba roon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong umagang ito, pag narinig itong mensahe nito, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos, ay matutupad at magaganap. Basta sinabi ng Diyos, pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tapon ka doon sa lawa na apoy. Yung pangalawang kamatayan. Ang Diyos may sabi nito, hindi ako humatol. Ito nakabatay sa salita ng Diyos. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinatapon sa lawa na apoy. Pero pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak
makapasok karon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magkita. Magkita tayo roon. Kahit hindi nyo ako nakita sa personal, pero magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa, doon tayo magkita. Basta kayo naniniwala. Tiyak, magkita tayo doon. Hindi ko man kayo nakita na personal. Pero kayo nakakarinig nitong minsay na to, pag kayo naniniwala, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa nga, pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Walang mga revolto ron, walang mga larawan, walang mga imahen doon. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, ang mga tigsimba Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asopre. Pahayag 21, versikulo 8. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya umiwas tayo sa mga larawan, mga revolto, mga imahen. Kaya ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21. Yan ang sinasabi ng Diyos. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Pinapaiwas tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Lahat itinuturo ng Diyos. Kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Tinuturuan tayo. Ngayong buhay pa tayo. Kumpleto ang tinuturo ng Diyos. Lahat tinuturo. Pinapaiwas tayo sa mga larawan, revolto, imahen. Pinaiwas tayo. Dahil alang ka na sa kapahamakan. Pag ayaw mong mapahamak, umiwas ka. Pag hindi ka umiwas, tiyak talagang mapapahamak. Dahil ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Ayan mga kapatid, kaibigan ng katiyakan sa kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming pinutagapagligtas. Amen.